Ang settings pong ito, ang paper na ginamit ko po dito ay 20 by 30 inches. Again, ang paper po na ginamit ko dito ay 20 by 30 inches. At ang gagamitin nyo po ay A3 paper. Ano ba yung mga inclusion sa electrical plan? So, we have here, ko lang po ito mga personal information. Yan. Ang mga inclusion po ay lighting layout. Again, lighting layout. Ito po ay gagawin nyo din ha. Kaya wag po kayo yung titingin lang o manonood lang sa kung ano nakikita nyo sa inyong screen. Mag-jot down po kayo. Followed by power layout. Again, power layout. Next is vicinity map. Again, vicinity map. Followed by panel board schedule or load schedule. Again, panel board schedule or load schedule. Then the next is general note or specification. General note or specification. Followed by power single line diagram. Again, power single line diagram. So, next is riser diagram. Again, riser diagram. Then, the last is legend. Ano po? So, ang legend po natin, paano ba ginagawa itong legend na to? Kung ano yung symbols na ginamit ninyo sa inyong floor plan, naka-reflect po sa inyong legend with their description. Ano po? Pwede kayo mamili ng legend na applicable sa inyo pong bungalow residential building. Pwede kayo mamili sa design plate number 1 ninyo. Diba sa design plate number 1 ninyo, yun po yung mga sign and symbols at saka may description. So, pwede po kayong magtingin doon, i-verify kung tama. Yung mga S1, S2, S3, two-way, ano pa, two-way switch, ano ba yung, kung meron doon TV outlet, tingnan po ninyo, may aircon ba doon, may duplex convenience outlet po ba doon, i-check po ninyo. Okay? Next, vicinity map. So, sa inyo vicinity map, reflect po ninyo yung mga landmarks. Again, sa vicinity map, paka-reflect po yung mga landmarks, especially ito pong site na ito. Ano po, ito pong kulay green, ito po yung location ng inyong project. Then, ito naman po, huwag kakalimutan yung word na site. Para maintindihan, para malaman na inspector, saan ba ang location ng inyong pong project. Ano po, so sa ngayon, dahil wala pa naman kayo mga project, ang gusto ko munang i-reflect po ninyo sa inyong vicinity map ay kung saan po kayo nakatira. Ano po, mag-start po kayo sa munisipyo, kung ano mga munisipyo ang nakakasakop sa inyo, your municipality, from your municipality, going to your permanent, ano po, hometown, o kung saan man kayo nakatira. Ano po, ulitin ko po ha. Ang ipapakita po dito sa vicinity map ay from your municipality hanggang sa inyo pong permanent hometown. Okay po? Kapag ang ginawa ninyo ay kung saan man kayo nakatira dito, kung saan man kayo nagbo-boarding house dito, papaulit ko po yan sa inyo. Kasi ang gusto ko malaman ay yung hometown mismo ninyo. Paki-indicate or paki-include ang landmarks. Ano po? Ano pang inclusion dito? Ano ba yung mga road na dadaanan? Ano ba yung national road na dadaanan? Ano ba yung barangay road na dadaanan? Okay po. Next. Ayoko po ng ganito ang hitsura. Ang gusto ko pong hitsura ay from Google Map. So, ibig sabihin, after ng klase natin ngayon, maghanap na po kayo sa Google Map. O ay Google Map nyo na, simula sa munisipyo hanggang sa inyong bahay.
Pagkatapos yan, pag-aralan nyo na paano siya i-drawing. Kasi next week, yan po ang gagawin ninyo at saka general notes or specifications. Okay po? May question po tayo sa vicinity map. May question po sa vicinity map. Wala pa rin. Sige po. Next tayo, general note. So, dito po sa general note po natin, yan. Pwede nyo po ito kopyahin kung gusto nyo. Ano po ito, general note or specification. Kung meron po kayong inyong specification, kung may kakilala kayong electrical engineer or mga PEE, pwedeng yun po ang gamitin ninyo. Pwede kayo humingi sa kanila, pwedeng yun po ang gamitin ninyo. Ano po? So, ang height, lahat po ng label na katulad po nito, ano po, lahat po ng name ay, or lahat, basta lahat po ng label ay 1 cm. Again, lahat ng label ay 1 cm. Then, dito naman po, 5 mm po ang height nito. Again, 5 mm po ang height nito. Ang distance po, di ba, distance nito maliit lang. So, ang gagawin nyo, 5 mm na din ang distance po nito. Again, ang distance po nito ay 5 mm and then followed by another 5 mm para sa susunod na text. So, ibig sabihin, lahat po yan ay 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay po. Sana po ay naintindihan kung ano po ang instruction ko sa specifications. Next, lighting layout. Paano nga ba gawin ito pong lighting layout na ito? Ano po? So, in this lighting layout, ang pinaka na ginagawa din, syempre, gagawin nyo muna yung floor plan. Pag nagawa nyo po yung floor plan, please indicate your service entrance. Ano po, after the service entrance, hanapin saan ko ba ilalagay ang aking panel board. Kasi panel board are located sa madaling makita. Do not locate your panel board inside your cabinet. Kahit saan cabinet, bawal po yun. Ano po, hanggat maaari, yung madaling ma-access ang inyong pong panel board. Hindi sa term na, or hindi sa point na, dahil sabi ni madaling ma-access, sa labas ko ng bahay ilalagay. Sige po, ilagay niyo po yun sa inyong labas ng bahay. Tingnan natin. Ano po, so minsan ay gamit din. Ano po, gagamitin ng isip, gagamitin ng utak. Saan ba dapat inilalagay ito? Kung kayo ang may bahay, maglalagay ba kayo ng panel board sa labas ng bahay? Yes, may mga estudyante po talaga na gano'ng mag-isip. Ang panel board nila ay nasa sa labas ng bahay. So, ang ginawa ko, pinarelocate ko na lang po sa kanila. Next, ano sunod na gagawin? Maglagay po kayo ng ilaw. Ito po ay presentation ng bulb. Okay po. Ang pin light, medyo mas maliit po diyan. Or, depende sa inyo, pwede kayo gumamit ng fluorescent, wall lamp, wall light, chandelier. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin dito. Anong klase ng ilaw ang gusto nyo gamitin. Again, depende po yan sa inyo. Lahat ng area lalagyan loob at labas ng bahay. Ayan, lalagyan ng ilaw, loob at labas ng bahay. So, gusto ko na i-imagine nyo yung magiging itsura ng ilaw ng inyong bahay o yung floor plan na ibibigay ko sa inyo. Hindi po kayo magpo-provide ng floor plan ha. Ako po ang magpo-provide po ng floor plan para sa inyo. Okay? After po ng placing ng lights o ng bulb natin, connect nyo na po. Yan. Connection. Ang sunod. Paano po yan? Bilang kayo ng 10 bulb. Yung 10 bulb na yun, pagkasamasamahin nyo sa isang connection, ano po, kailangan connected po ang mga yan sa isa't isa. Basta maximum of 10 lamang. Ano po, pag napag-connect nyo na po yan, nag-10 na po yan, pangalanan nyo po siya. Number 1. Anong tawag dito? Circuit home run. So, this is what we call circuit home run. Every circuit home run
ay equivalent ng 10 pieces na lights. Paano po kapag po halimbawang 13 or 14? Ibubukod po ba namin yung apat at lalagyan pa din po ba namin ng circuit home run? So, nasa sa inyo kung paano nyo siya i-divide. Let's say, ang ilaw ninyo ay halimbawa dito sa baba, sa kabuuan nito, halimbawa yung ilaw ninyo ay 14. So, kung ako ang maglilinya nun, 7, 7. Ano po, 7, 7. 7 for your circuit home run number 1 and then 7 for your circuit home run number 2. Yes po, continuous po ang number po nito. Ano po, so mamaya malalaman nyo kung bakit continuous ang number niya. Again, latag muna ang ilaw. Pag nilatag ang ilaw, connection ang gagawin. Nakatulad po nito yung kulay brown. After ng connection, ano po, so maximum of 10 lamang po ito. Yung mga connected na ito, na ilaw. After po niyan, pag nakasampu na, pangalanan, circuit home run number 1. Okay? Pag nalagyan na po ng circuit home run, kailangan indicate nyo nasaan ba ang switch po nito. So, kung mapansin nyo, dyan sa mga outlet ninyo, may makikita kayong S1, S2, S3. Or, tinan nyo yung mga switch po ninyo, may isang pindutan, dalawang pindutan, tatlong pindutan. So, yun po yung tinatawag na 1 pole, 2 pole, and 3 pole. Sa ngayon, yun muna ipapagamit ko sa inyo. Sa higher year, yung ibang klase, mga two-way switch, mga ganon, one-way switch, malalaman nyo yan sa higher year. Ano po, so sa akin, kung ano yung pinaka-basic, yun lang po yung dapat kong ituro sa inyo. Ano po, next. Kailangan ninyong i-indicate, sabi ko nga yung switch, saan ba siya nakalocate. Ito po ang presentation niya. Then, ito po yung name po niya, S1, S sub 1. Lagi po yung S sub. Ano po, hindi po kapantay yan, lagi po yung mas mababa. So, ngayon, ito po, let's say, dalawa, yan. Dahil dalawa ang ilaw ko po dito sa garage. Ano po, so, syempre, ano ba tawag dito? Way niya, papunta po dito sa atin pong switch. So, S2, S sub 2, ang pinangalan ko po dito. Ano po? Kung pwede po ba, halimbawa, lagyan po namin ito ng letter A. Ito punta si letter A, ito punta si letter B. So, kapag nilagay niyo po siya dito, ano po, S sub 2AB. S sub 2AB. Yun po ang pangalan nito. Kahit ito po ay wala na. Ito po mga hidden lines na ito. Basta, kailangan maklarify nyo lang kung paano. Ito pong inyo pong switch o saan ba yung switch po yung inyo pong o saan ba yung connection, saan ba ang switch po ng inyong mga ilaw. So ngayon, saan ba nilalagay ang switch? Again, saan ba inilalagay ang switch? Ang switch ay inilalagay sa kung saan po madaling ma-access ang inyong mga switches. Bawal po maglagay ng switch sa likod ng pinto. Again, bawal maglagay ng switch sa likod ng pinto. Yung sa wall, sa likod ng pinto. Like for example, dito po sa part na to. Hindi po kayo pwede maglagay ng switch dito. Bakit? Kasi, papasok ka pa sa bahay, pupunta ka pa sa likod ng pinto, bago ka pa magbubuhay. Samantalang may mas maganda at may mas accessible ang part na ito. Ibig sabihin, kung nasaan po ang opening ng pinto, nandun po ang inyong switch. Okay po? May question po doon? So, ganun lang po magawa ng lighting layout. Ano po? Ma'am, sadya po ba itong hidden line? Yes po. Ma'am, okay lang po bang straight line po ito? Depende po sa inyo. Pero, ang ginawa ko, naka-arc siya kasi itong part na ito, mga straight line na. Yung connection nila, straight line na. Yung papunta sa switch para madaling ma-identify, so dapat naka-arc po ito. Okay, tapos naka-hidden lines. May question po kayo sa lighting layout before I proceed sa ating pong power layout? Wala kayong question? Sure kayo? Sige, proceed po tayo sa power layout. Sa power layout, syempre gagawa po ulit kayo ng floor plan followed by service entrance. After your service entrance, lagay nyo po yung panel board po ninyo.
Hindi po maaari guys na sa ground floor, sorry, sa lighting layout, for example, nasa left ang service entrance. Tapos dito naman sa power layout, nasa right ang service entrance. Maging specific lang po kayo sa isa. Saan ba talaga ang location ng inyong service entrance? Ano po, sa badadaan yan. Next, panel board, hindi rin po pwedeng iba't iba. Kailangan magkaparehas po yan. Ano po? Pwede nga ilagay nyo dito yun ay, halimbawa dito sa isa ay lighting panel, ano po, LP. Dito naman sa isa ay power, ano yan, power panel. Pwede po yun. Pero sa akin, lagi pong PB ang aking gamit, panel board. Ano po? So, ngayon, ano sunod na gagawin? Ilagay nyo na po ang inyong mga convenience outlet. Ano po? Identify nyo muna saan ang location ng TV ninyo, yung mga appliances. Ano po? Range hood, like for example, water heater, aircon, lahat. Alamin nyo muna. Saan ba ang location? Pag nalaman nyo na kung saan ang location po niya, saka po kayo maglagay ng inyo pong mga convenience outlet. So, meron po tayong tinatawag na common convenience outlet at special outlets. May common outlets, may special outlets. Ano po? Ano yung mga common? Ang mga common, yan po yung unang nilalagyan ng atin pong secret home run. Ano po? Ang common outlet po natin, siya yung pinagsasaksakan o dito po isinasaksak yung mga TV, electric fan, ano po yung mga mabababang wattage. Diyan po lahat sinasaksak yan. Mga radyo po ninyo, diyan sinasaksak yun. So, sa common convenience outlet, maximum of 10 pieces po na convenience outlet every circuit home run. 10 pieces po ulit yan. So, ang gagawin, bilang ng 10, ano po, pagkabilang po natin ng 10, automatic, lagyan agad ng circuit home run. Continuous po ang pagna-number. Kung sa lighting layout, natapos kayo ng number 2, mag-i-start kayo sa power layout ng number 3. Common convenience outlet muna ang uunahin dito. After po ng common outlet, sunod na natin ng special. Ano po? So dito, continuous po, para naging common outlet na yung makikita niyo po dito. Ano po? Pero ito po kasi ay yung kagustuhan ni client. Kahit pa sabihin ko na ibukod, hindi. Ang gusto niya, ganito, yung kanyang connection. So, paano po ang inyong gagawin? Ano? So, ang inyong gagawin, isang outlet for your range. Then, yan po ay may bukod na circuit home run. Nakabukod ang circuit home run nito. Then, ref. Kabukod din ang kanyang outlet. Bukod din po ang kanyang circuit home run. Followed by washing machine. So, ang washing machine, nakabukod po ang kanyang outlet. Then, ang home run po niya ay kabukod din. Let's say, meron kayong water heater sa CR. Bukod ang outlet. So, ang presentation niya, ganito lang. Parang ganito lang yan. Tayo lang ha. Parang ganito lang ang presentation. Tapos, nasa na yun. Wait lang ha. So, let's say, dito ko siya ilalagay. Ay, ba't nandun siya? So these three, the lighting, Kasi dapat nakaturo po yan sa inyo pong convenience of panel board. Ano po? laundry. So, ito, lipat So natin. these three are typically called Ay, bakit ito yung nandito? meaning walang mga lighting fixtures like that. Wait lang. And then your small appliances, so they
They are considered small, very small microwaves. So they are included. Laundry circuit, also just small Eh, bakit ayaw? motor. So they are usually included in your Continuous po ito. Ito po hindi naka-hidden light dapat. Yan. So, ganyan po ang magiging presentation. Basta special outlet. For example, move ko lang po ito dito, ha? motor. Kasi ganito po talaga ang presentation niya. Yan. For example, aircon. Ano, You will get halimbawa ay sa inyong bahay, may 3 kayong aircon sa mga bedrooms. the first Ngayon, tigigisang outlet yon at tigigisa pong circuit home run. Then, ipapangalan nyo po dito ay ACU. Ano po? ACU. so missing demand factor. Caps lock po lahat yan. Ano po? The amount of the bulk Air conditioning unit. Tapos, yung circuit home run number, every day. sunod-sunod pa rin po. Continuous pa rin po yan. Ano po? So, 10,000. may question po kayo dito? Yun, ganun lang po ginagawa. Continuously. Ang inyo pong power layout. Ganun lang ang gagawin ninyo. 35% for the next. May question po kayo dyan. Huwag kakalimutan lagyan ng label, ha. Lahat ng mga special outlet po ninyo, lagyan nyo lahat ng label. That means you're only May going to question? consider 35% demand. Wala pa rin. Sige. Continue tayo. The Specification. remainder is So, kung mapapansin nyo dito, sa specification, anong meron dito? Meron po ditong ito, pinaka-main. minus Ano po? Nakikita ba? 3, 4, Wait lang, ha. times 0.35. Medyo i-zoom in ko siya. So you will only consider Yan. Ito na yung 1,200. pinakamalaki. And Nakita lahat itong load schedule. So, please indicate your main, ano po, main to pole. Kahit kopyahan nyo yung main to pole, sa higher yan, malalaman nyo ano yung ibig sabihin yan. For the meantime, kopyahan nyo po muna. Then, followed by, ito po. Itong amperes na ito, nire-represent po nito yung total amperes ng inyong bahay. So, what's next? Circuit number, load description, quantity, volt, pole, frame, watts, CB rating or circuit breaker rating, amperes, wires, and conduit. Ano po? So, in this circuit number, ang tinutukoy po dito ay circuit home run number. Again, ang tinutukoy po dito ay circuit home run number followed by description. so when you say other, Again, followed by description. Ano po? motor, Next, quantity. Ilan ba ang tinutukoy nito pong aside from motor, circuit number na ito. For example, circuit number 1. Punta kayo sa inyo pong plano. Punta kay circuit number 1. Nasa dito circuit number 1. Okay. Pilangin. Sa circuit, o ilan ba nakakonect sa circuit number 1? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, automatic, ang ilalagay nyo po dito, number 8. Ano? So, ibig sabihin, kailangan magpanama o magkaparehas ang sinasabi din sa plano at saka po itong load schedule ninyo. Followed by volt, kopyahin nyo na lang po itong volt 2P50. Ito pong volt, pole, and frame, kopyahin nyo na lang po yan. Then followed by watts. Sa watts po natin, paano po ang computation ng watts? Basta po din sa inyong book. Ano po? Ang isang, ang per bulb daw po, ay i-multiply sa 100. So, ako po, minumultiply ko lang po siya ng 40 watts. Ano po? 40 watts lamang po. Kasi mga single bulb lang naman ang gamit ko dito. Ano po? Again, maalinman, quantity multiply by 100 or 40 is equals to watts. So, ngayon, paano kuhanin ang watts sa convenience outlet? what will your circuit breakers do? Ang watts po nito ay yung quantity multiplied by 180 is equals to watts. 1,620. Again, quantity, ito pong number 9, multiplied by 180 is equals to watts. 1,620. Ano po? Paano po ang ref range? Yung po mga special outlet. Paano po yan? Bali yun po ay hahanapin po ninyo sa internet o sa book, sa standard book po ng electrical engineer kung ano po ang mga watts ng ref range
Fridge, washing machine, water heater, and aircon. So, sa aircon, pag na-represent po ninyo dito ang aircon, kailangan, So each of them should have their own circuit. hindi po na ako, hindi ko alam kung bakit. Right? That's weird. So that's what you need to remember. Yan, ito po For ay this one, for 6. this example, Kung aircon, yan, lagay nyo ACU, let's say 1.5 HP. Yan. Ilagay nyo po itong HP na ito. Open and close parenthesis. so we change some of the ratings. The current ratings Yan. Kailangan po yan. Then dito, automatic, isa lang. for the current rating. Kasi ilang naman ang tinutukoy, let's say sa circuit number 5 ninyo. Ano po? So, isa lang ito, followed by watts. Let's say, ang watts po niya ay 1,000. Halimbawa lang, ano po? So the total here will Yan. be what? 3,000 plus Okay na. Next, CB rating. Wait. Bago ako mag-proceed sa CB rating or circuit breaker rating. Ang sunod-sunod po ng atin pong circuit number at saka load description. Ito po ha, ang pagkakasunod-sunod. Pakiuna po ang lights, followed by convenience outlets, yung common, ano po, common outlet po natin. Then followed by special outlets. Halimbawa ay ref range, water heater, washing machine, then followed by, yung last po ay ECU. Ano po, o yung aircon po ninyo. After po nito, kuhanin nyo na po ang CB rating, or circuit breaker rating. Kapag lights ang pinag-uusapan, ano po, kadalasan, ang pinapagamit po na wire ay, ito, 15 amperes CB, or circuit breaker rating. Ano po, kapag ka po naman convenience outlet, kakisuyo, gumamit po kayo ng, or pwede po ninyong gamitin si 20 amperes. Ano po, yung special outlets po natin, yun po ay depende sa kung ilang watts ang kaya nito pong 20 na ito. So, isearch din po ninyo ano ba yung CB rating na pwede nyo gamitin. Ano po, kapag kayo special outlet. Pero ito lang yung pagpipilian nyo, 20 at 30 lamang. Ano po, pag ECU, ano po, gumamit na po kayo ng 30. Again, kapag ka ECU, 30 po ang CB rating na ginagamit po namin. So, ngayon, kapag ka amperes, paano kinukuha itong amperes? So, watts divided by volt is equals to amperes. Again, watts divided by volt is equals to amperes. So, ganun po ang computation po nitong lahat. Okay? Next, paano naman po itong wires? Ano po? Kapag circuit breaker mo ay 15 amperes, automatic, ito pa gagamitin mo, 2.0. Okay? 2.0 po. Ito mismo ang gagamitin. Kapag ginamit mo pong CB rating ay 20 amperes, so ang wire po na gagamitin nyo ay 3.5. Kapag naman po 30 ang CB rating na gamit o na ginamit po ninyo, pakigamit po ang 5.5 na wire. Yan. Ito po yung gagamitin nyo. Again, kapag ka 15 amperes ang inyong circuit breaker, ano po, kapag ang circuit breaker nyo ay 15 amperes, so pakigamit po 2.0. Kapag 20 naman po ang circuit breaker po ninyo, please use at 3.5 wire. And then kapag naman po 30 amperes ang inyong circuit breaker, pakigamit po ang 5.5. Okay po, and then sa conduit naman po, automatic 20 mm diameter PVC. Yan na po yan. Next, after po nito, kuhanin ang total watts. So, sa baba lang po ito. Ito po yung watts po natin. Kuhanin po yung inyo pong pinaka. Yan, ayaw. Kuhanin po yung pinaka total watts at saka po yung total amperes. Pag nakuha na po yan, so sa ating po computation, yan, ito po yung total watts divided by volt. Again, total watts po inalagay dito. Ito naman po ay total. Ito naman po ay volt. Then, pag na-divide, so lalabas na po diyan ang total load ng inyong bahay.
So, napakaliit po nito kumpara po sa atin po. Kailangan po kasi mas malaki po dito ang main. Kasi ito yung pinaka-load ng inyong bahay. Kailangan mas mataas, mas malaki dapat ang itataas ng inyong pong main circuit breaker. Ano po? So, ito po, pakikopya po itong part na ito kung gusto po ninyo para for your computation. Ano po? So, ano pinapartan lang po diyan ni ma'am? Ang pinapartan lang po dito ay ito pong part na ito. Then the rest, sayang yun, malalaman ninyo sa pag ginagamit itong 8.0, 5.5, 32 mm diameter, RSC, ano po, para saan ba yan? Sayang yun po, malalaman ninyo yan. So, for the meantime, ito po muna inyong gawin. Ano po, ito papalitan na ha, itong common, sorry, main, ano ba tawag dito? Pinaka-main breaker ninyo. Pinaka-main circuit breaker. Ano pa yung mga pagpipilian nyo? Pwede po ang 50, 60, 80, 100, 120. Yun po yung kadalasang available dito. Again, 50, 60 amperes, 80 amperes, 100 amperes, and 120 amperes. Ano po? After po nito, dahil alam na ninyo ang pinaka-main breaker ninyo, paki-update ito. Ano ba yung main breaker ninyo? Ano po? Then, next, power single line diagram. Pwede po ninyo gayahin ito kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo naman po, pwede po kayo manghihiram o manghihingi sa ibang engineer. Ano po? Pwede nyo po ito kopyahin kung gusto ninyo. Then, paki-edit po nitong part na ito. Ang ilagay nyo po dito ay yung main. Kung ang main nyo po ay 80, so 80 po ilalagay po dito sa part na to. Okay po? Then, paki-update din po ito para po sa inyong main. So, sa higher year, papaliwanag po sa inyo lahat ng ito. Yan. Para saan ba yan? Yung mga nakalagay po diyan. Ano po? Next, ito po yung pinaka-breaker, panel board ninyo, yung nilalaman ng inyong panel board. So, paano ba siya ginagawa? Una, alamin nyo po muna ang circuit number ninyo. So, ibig sabihin, ang inilalagay po dito ay circuit number, followed by the description, and then followed by CB rating, or circuit breaker rating. Again, circuit home run. Ito po lahat yung manggagaling sa load schedule. Dapat magpanama si load schedule at saka po itong single diagram na to. So again, this is your circuit home run number or your circuit breaker number, then followed by our circuit number, followed by the description, and then followed by the CV rating. Huwag kakalimutan ilagay yung 2P. Ano po? Yan po dapat ay magka-pantay. Ano po kasi sayang yung space. So, pwede naman po dalawang spare niya. Ano po, again, pwede po dalawang spare po niya. Huwag yan nilagyan sa taas. Okay po, huwag nyo na po lagyan po dito. Pag-spare. Huwag kakalimutan na mag-a-add lagi kayo dito ng spare. Halimbawa, natapos kayo 10. Ano po, so, lagyan nyo ng 11. Spare ang ilagay ninyo, 11, 12. Pwede yun. Pwede dalawa, pwede isang spare. Okay po, so next, riser diagram. So, yung sa riser diagram, yan, pwede nyo po kopyahin ito. Itong part na to, again, pwede po kopyahin, and then pakipalitan po nito kung ano po yung main breaker po ninyo, yung po yung i-reflect nyo po dito. After po nito, yan, ito pong part na to, pwede nyo din po ito, i-screenshot, pwede nyo din po ang gamitin. Kung gusto ninyo. Again po pwede ko ituro sa inyo ay kung ano lamang po yung pinaka-basic. Ano po, yun lang po muna sa ngayon. Okay, so may question po ba kayo dito? Hindi na to gagawin Ayan, hindi na po ito gagawin. So, kung ang ginamit nyo sa general node, diba pinapagamit kayo 5mm, automatic kapag ka nagawa kayo ng mga power, singular diagram, riser diagram, lahat ng text po nila ay ganun din. 5mm din po ang height. Walang magbabago, lahat po yan ay 5. Let's say dito po sa load schedule, so 5 din po. Ito po ay 5 din po. Kung gusto nyo, ito po ay 1. Ano po, 1 po ang distance. Then, nasa loob, 5mm. Okay, so nasa sa inyo kung paano nyo mapapaganda ang inyo pong electrical plan. So, ngayon, ang gusto ko pong hanapin po ninyo ay yung specification at saka po gawin ang vicinity map. Hanapin nyo lang muna silang lahat. Ano po, kasi next week yan po yung gagawin ninyo at susulatin po ninyo.
Okay po, kung ako po sa inyo, this weekends, pwede na kayo mag-title block. Anong ilalagay sa title block? Specification and vicinity map. Kung pwede po ba naman yung pagbuko din? Kasi may nakita po ako, mas mahaba po yung notes, yung specifications. Yes po, pwede nyo po yung pagbuko din. Depende po, sabi ko nga, depende po sa inyo kung paano po ninyo mapapaganda ang presentation ng inyo pong electrical plan. Pwede yung magkabukod na A3 paper, pwede naman po ang magkasama. Ano po? So, ano pa inalagay natin doon? Drawing title. So, your drawing title is final major plate. Again, your drawing title is final major plate and the drawing contents ay specification and vicinity map. Ulitin ko po ha. Drawing title ay final major plate. Ang sheet contents naman po, ang drawing contents naman po ay specifications and vicinity map. Okay po? Then, yung sheet number naman po ay wag po munang lagyan. Again, sheet number, wag po munang lagyan. May question po? Kaya ko sinabing apat na A3 paper ito. Bakit? Kasi first A3 paper, ang magkasama po ay lighting layout and power layout. Again, sa isang A3 paper, magkasama po ang lighting layout, power layout. Sa pangalawang A3 paper, ang magkakasama po ay panel board schedule and riser single line diagram. Again, panel board schedule or load schedule and power single line diagram yun po ang magkasama. Pangatlong A3 paper, ang magkasama po ay riser diagram and legend. Again, riser diagram and legend. And then yung pahuli naman po ay specification and vicinity map. Kaya po naging apat. So, sabi ko nga, nasa sa inyo kung ilang A3 paper po ang inyong gagamitin. Okay po? Kasi pag, for example, ay magkasama, general at specification, specification tsaka vicinity map, halimbawa magkasama. Nagkamali kayo sa general note. So, ibig sabihin, si vicinity map nyo, uulitin nyo din kung sakaling mauna siya. Kung sakaling magawa nyo na agad siya. Ano po? Yun lang ang disadvantage kapag kami kasama sa isang A3 paper. Pero pwede. Pwede rin naman din magkabukod. Depende po sa inyo. Again, the question. Ito pong sinasabi ko po sa inyo, isasubmit din po ito next week. So, within 2 hours, ito po gagawin ninyo next week. So, ibig sabihin, magdadala pa rin kayo ng tools. Yes, Sir Mel? Ma'am, pinapatanong po ng blackmates ko about po dun sa vicinity map. Paano raw po pag malayo yung bahay nila dun po sa munisipyo? Medyo paikliin mo po. Paano Pwede raw pong po paikliin. kung malayo daw po yung bahay nila sa munisipyo po? Yun nga po, papaikliin po yun. Depende na po sa kanila. Ang mahalaga ay may mga landmarks. Thank you po. Okay po. Pwede naman po ikat yun. Basta mahalaga ay malapit sa inyo ay madaling maintindihan. Damihan nyo ang landmarks, ha? Damihan ang landmarks at saka yung ano ang tawag dito, landmarks, yung pangalan ng street, damihan nyo po yun. Barangay Road, National Road, yun na kailangan i-reflect doon. May question pa? Wala na po question. Sure kayo? Wala na question? Okay po. Sige po. So, kung wala na po kayo question and clarification, guys, next week submission po. Ng ating pong design plate number 2, part 2. Na extension po. I hope po na makapag-submit po ang lahat by next week. Paki-attach po ang design plate number 2, part 1. Siya po yung pinakauna. And then, nasa ibabaw pa po nitong
design plate number 2 part 1, yung inyo pong rubrics. Ang rubrics, pakilagyan na po ng name and section. Ano po? Okay, so wala na po kayong question clarification. Pwede na po guys kayo mag-leave. So good morning po and